DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasa Himpapawid mula sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso
pangalan ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyo napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog na inyo pong makapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po si Brother Angelo sa pagbabasa ng salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Sa lahat po ng naabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at maging dyan po sa Masbate at sa mga coastal areas, coastal barangay na sakop ng Bulan, Matnog, Magallanes at Santa Magdalena. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Maraming salamat din po sa ating pong technical side, Brother Vincent, sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging sa lahat ng ating pong mga kababayan, sa lahat ng ating pong mga kapatiran, dito po sa UPC Bulan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Maging sa atin pong pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sa lahat po ng atin pong mga giliw na tagapakinig, dyan po sa San Juan Daan, magandang umaga po. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, mga kapatid, amen, dyan po sa Barangay Biton, Magallanes, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran, dyan po sa UPC Magsaysay, mga kapatiran po natin dyan sa UPC Iquirino at maging sa UPC Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yamang nalalaman natin na ito po ay nalalapit na mga kapatid at mga kaibigan. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Manurabi Church. Sa atin pong mga kapatiran dyan sa Hinablan Oriental, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa sentro ng Matnog. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan. Amen. Sa Barangay Bulo, dyan po sa Sinibaran, at dyan po sa Kapukutan, sa Barangay Lahong, at maging dyan sa Barangay Tabunan, sa Barangay Kamachiles, sa Barangay Caloocan. Ang lahat po ng mga kapatiran po natin dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga naabot ng himpilang ito, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang atin pong contact number mga kapatid. Amen. At pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood sa atin pong Facebook Live at maging sa FB page ng New Gen FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Good morning, Sister Yoli Albao. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Thank you so much for watching. Amen. At nagkita kami noong gawain ng mga tatay dyan po sa Kamalig. Magandang umaga po, Sister Yoli. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And also, Sister Christy Disoyo, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Dyan po sa Bacon, UPC Bacon, Sorsogon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Nancy Bumbales, good morning, Sister Nancy. Ang atin pong LM President dyan sa UPC Matnog. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Dyan po sa Barangay Kapukutan, Barangay Lahong. Praise the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging kay Sister April Santos, good morning. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless po. At ang atin pong mga giliw na taga-subaybay din, Sister Marlene Golyoso, good morning.
Amen. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo. Amen. Sa pangunguna po ni Brother Aljon. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sina Brother Richard. Amen. At maging sina Sister Josie. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon at ang ilan pa po nating mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo. Magpatuloy lamang po tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Salamat po mga kapatid sa atin pong victory report kahapon. Amen. Ayon sa atin pong announcement, mga kapatid, at pinapa-announce ng atin pong pastor. Salamat po sa Diyos sa 7 kaluluwa na nag-decide na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo kahapon dyan po sa Ikirino, right after ng atin pong joint Sunday Service Fellowship, mga kapatid. Amen. Praise God sa panguna po ng atin pong Senior Pastor Randy Rosare. Salamat po mga kapatid sa tagumpay ng atin pong gawain. Salamat sa Diyos at maging sa 7 kaluluwa na tumanggap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa matagumpay na bautismo or water baptism kahapon. Tunay nga na hindi nasasayang yung atin pong mga ginagawang pangangaral sa programang ito na kung saan ang Diyos ay nagbibigay din ng magandang resulta, mga kapatid, sapagkat kapag once na naipangaral ang salita ng Panginoon, totoo po na meron itong magandang resulta na nangyayari, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Marami na po, mga kapatid, halos karamihan po ng mga kapatiran dito po sa UPC Bulan ay bunga po ng radio program na ito, mga kapatid, mula pa noon, year 2001, nung nagsimula ang atin pong pastor, until now, mga kapatid, marami pong mga tao ang naaabot ng pangangaral na ito sa pamamagitan ng ganitong programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Amen. Na marami na pong mga tao na inabot ng Panginoon sa pamamagitan nito. Mayroon pong mga tao na muntik nang magpakamatay noon, pero dahil sa programang ito, mula nung siya ay nakapakinig ng pangangaral, amen, ay binago ng Panginoon ang kanila pong buhay. Mayroong mga tao na muntik-muntikan ng kitilin ang kanilang buhay, ang kanilang sariling buhay. Pero salamat sa Diyos, yun ay napigilan dahil, mga kapatid, sa pamagitan ng ganitong programa, ang pangangaral ng salita ng Diyos, purely spiritually, mga kapatid, amen, ay marami pong mga tao ang naabot, amen, ng mga salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, amen, ganun na lamang po ang aming pong pagsusumikap na mangaral, mga kapatid, sa ganitong oras na bagamat kulang pa sa tulog, pero salamat sa Diyos, naroon ang ating sacrifice na mayroong kagalakan at kasiyahan sa Panginoon, mga kapatid, at hindi rin nasasayang sapagat ang Diyos ay lagi nating kasama at nagkakaroon ito ng maraming resulta. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Good morning, Sister Nangla. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. And also, Brother JP Flores. Good morning. Sister Merna, thank you so much for watching from Kuwait. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Sister Merna. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Sister Laura Gumban, thank you so much for watching dyan po sa Barangay Lahong. And also Brother Edmond, thank you so much for watching. Amen. Good morning, Sister Benita Azarcon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos sa patuloy na inyo pong pagsubaybay. Praise God. At maging sa lahat pa po na makikinig at sa lahat po ng mga manunood pa lang, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
maging sa lahat po ng atin pong mga giliw na tagapakinig sa programang ito na sa kanilang mga radio. Amen. Praise God. Saan man po kayo lugar o dako naroon, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Beth Angeles, good morning. Thank you so much for watching. Amen. Praise God. And tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa atin pong programa. Amen. Simulan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng atin pong panalangin. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Pagbati din po, mga kapatid, amen, kina Tatay Jose, Nanay Puring dyan po sa Barangay Santa Remedios, maging kina Sister Margie, Sister Mary Jane, amen, at maging si Sister Jelly, at maging si Brother Jaime, Brother Isong, si Brother Ramil, at ang Solidad Family. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maging si Brother Jomel. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa atin pong pagpapasimula. Amen. Samahan tayo ng ating Panginoon sa atin pong pagtatalakay. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa magandang umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At maging man, Panginoon, salamat na sa patuloy na pangangaral sa programang ito ng iyong banal na salita ay maraming mga tao ang iyong inaabot, Panginoon. At sila po ay tumatanggap ng iyong banal na salita. Minsan pa, Panginoon, patuloy mo po rin po kaming samahan ngayon na habang kami ay nangangaral, ikaw, O Diyos, ay mangungusap sa bawat tao na nakikinig ngayon, sa bawat tao na nanunood ngayon, saan man po sila dako na lugar naroon ngayon. Lord, dalangin po namin, abutin mo po sila ng iyong kabutihan, ng iyong kapangyarihan. Hipuin mo po ang kanilang mga puso at isipan. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng karunungan at kaunawaan sa bawat salita mong aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Thank you very much, Lord. This is our prayer. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po kaming sabayan, mga kapatid, sa atin pong pagbabasa. Dito po, mga kapatid, sa Romans chapter 1 verse 16, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita sa pamagitan ni Apostol Pablo. Atin pong pag-aralan, mga kapatid, ang the gospel of Christ is the gospel of life, mga kapatid. Amen. Isang bagay lang ang dapat nating tandaan, na ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay napako sa krus, mga kapatid, nung siya po ay nagkatawang tao, amen, ay para sa buhay ng tao. Mga kapatid, siya ang nagbigay ng buhay, pero nung ang tao po ay nagkasala at nawalay sa Diyos, mga kapatid, siya rin o ang Diyos din, ang Panginoong Hesukristo, ang naggawa ng paraan para manumbalik ang buhay na ito. At ang buhay na yan, mga kapatid, ay doon sa walang hanggan. Ganun pa man, mga kapatid, praise God, amen, si Apostol Pablo, ganun na lamang ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sabi niya, ang Ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid, amen. Nung nakaraan, mga kapatid, ay ipinagdiwang ng mundo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na kung saan, kung titingnan natin mabuti, ay hindi tumutugma doon sa sinasabi ng Biblia. Sapagkat una, ang Biblia po, hindi siya nagturo
na tayo ay magpapako sa krus. Mga kapatid, hindi natin kailangan saktan ang ating mga sarili at parusahan ang sarili natin para patawarin ng Diyos. Kasi hindi po ang Diyos malupit para igalang o para akuin at tanggapin ang ganong pamamaraan ng pag-aalaala sa kanyang ginawa para sa atin, mga kapatid. Amen. Sapagkat kapag sinaktan natin ang ating pong mga sarili, mga kapatid, para na rin nating sinabi na ang Diyos ay hindi madaling magpatawad. Sa katunayan, ang Biblia, maraming sinabi sa Biblia, mga kapatid, ang paanyaya ng Panginoon para tayo ay patawarin. Sabi nga ng Panginoon, Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang luba at kayo'y aking papagpapahingahin. Simple lang gagawin pala natin, lalapit tayo sa Diyos. At ang paraan ng paglapit sa Diyos ay hindi sa paraan na naiisip natin, kundi sa paraan mismo ng Diyos, mga kapatid. Kaya tingnan natin, mga kapatid, ang Ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Kaya the gospel of Christ is the gospel of life, mga kapatid. Amen. Tingnan natin ang sinasabi dito po sa 1 Korinto 15:1 hanggang 4. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Amen, mga kapatid. Ito po yung ebanghelyo na tinutukoy ni Apostol Pablo, na kung saan ang ebanghelyo po ay ang pagkamatay ng laman ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao, at paglibing at muling pagkabuhay. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ, mga kapatid, yun po yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na tinutukoy ni Apostol Pablo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya ibig sabihin, ang death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, meron po itong implikasyon para sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, sa bawat tao, mga kapatid. Amen. Ang death, burial, and resurrection ng ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid, amen, na siyang kapangyarihan mismo sa ikaliligtas, ito po ay mayroong implikasyon sa atin na kailangan nating maintindihan at maunawaan sa ikaliligtas natin, mga kapatid. Kaya malaki po ang kinalaman niyan sa kung paano natin inuunawa at iniintindi. Ang problema kasi, mga kapatid, hindi ito naunawaan ng mga tao, kundi ang death, burial, and resurrection ng Panginoon, ito po, mga kapatid, ay ginagawa o ginawang tradisyonal na pamaraan ng mga tao. Pero ang Biblia nagsasabi, mga kapatid, hindi ito kailangan ulitin natin para tayo ay patawarin. Unahin natin ang death, mga kapatid. Ano ba ang sinisimbolo ng kamatayan ng Panginoong Kristo ay nagkatawang tao? Ano ba ang sinisimbolo nito para sa atin, mga kapatid? Pakinggan natin ang 1 Pedro 2:24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Amen, mga kapatid. Ang kailangan, ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid, amen, ay siya rin ito rin ang nagdala sa atin, mga kapatid, amen, para ito ay patayin. Kumbaga,
ang kamatayan ng Panginoon o ang pagkapako niya sa krus, ito po ay victory, mga kapatid, para sa kasalanan dahil doon nagkaroon ng katubusan. Ganun pa man, mga kapatid, amen, ito po ay sumisimbolo rin sa atin pong kamatayan. Hindi literal na kamatayan, kundi ito'y kamatayan ng ating mga kasalanan. Kamatayan sa ating mga kasalanan. Kaya dapat ang tao mamatay sa kasalanan. It means, meaning to say, mga kapatid, praise God, hindi ka na dapat mamumuhay sa kasalanan. Amen. Praise God. Kaya ang kamatayan na tinutukoy dito, hindi po ito literal. Pakinggan natin ang Romans chapter 6, verse 6, mga kapatid. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen. Praise God. Ang dapat mapako sa krus, mga kapatid, ay yung ating datihang pagkatao. Yung dating pagkatao na namumuhay sa kasalanan, naaalipin ng mga bisyo at kalayawan, mga kapatid, naaalipin ng kasalanan, ito ang dapat ipako sa krus. Ibig sabihin, ito ang kailangan mawala sa buhay ng tao, mga kapatid. Amen. Dahil ang sabi doon ni Apostol Pablo, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Ang problema, ang ipinapako ng mga tao sa krus, ang kanilang sarili, yung kanilang katawan mismo. Hindi po katawan ang tinutukoy dyan, mga kapatid, kundi yung ating datihang pagkatao. Kailangan ito ay mapako sa krus, na hindi na talaga mabuhay tayo sa mga kasalanan na kung saan yun ang ating ikinabubuhay o kaya naman doon tayo nabubuhay dati. Kaya ang tamang gawin natin, imbis na tayo magpapako sa krus, mga kapatid, ang ipako sa krus dapat, amen, hindi po yung katawan natin, kundi yung mga kasalanan natin. Kailangan yan po ay mawala sa tulong at biyaya ng atin pong Panginoon. Kaya hindi po literal ito, mga kapatid. Amen. Ito yung implikasyon. Ito yung sinisimbolo ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo nung siya nagkatawang tao sa krus ng Kalbaryo. Yung ating kamatayan ng ating datihang pagkatao. Kailangan mawala ito, mga kapatid. Amen. Acts chapter 17, verse 30. Pakinggan po natin. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayoy ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. Yung kamatayan na ito, mga kapatid, amen, ito po ay sumisimbolo sa ating kamatayan ng ating datihang pagkatao sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Doon natin sisimulan na tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan, pagtalikod, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. Yun ay sumisimbolo sa kamatayan o, mga kapatid, maipapako natin sa krus ang atin pong mga datihang pagkatao sa pamamagitan ng atin pong pagsisisi sa mga kasalanang nagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. At ang sabi dito, mga kapatid, sa 2 Pedro 3:9, pakinggan din po natin, mga kapatid. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Ang sabi doon, mga kapatid, sa chapter 17, verse 30, ang sabi ng Diyos, ipinag-uutos ng Diyos, mga kapatid, na lahat ng mga tao ay magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos, ang sabi ng 2 Pedro 3:9, ayaw niya na ang sino man, hindi ibig ng Diyos ng sino man ay mapahamak, kundi ang nais ng Diyos, ang lahat ay magsipagsisi. Kaya kung nais mong
patawarin ng Panginoon, simulan mo sa iyong pagsisisi. Kung nais mong mamatay sa kasalanan, o mamatay ang iyong kasalanan, mga kapatid, kailangan mong itong pagsisihan sa tulong at biyaya ng atin pong Panginoon. Mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Romans chapter 3, mga kapatid, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nangagkasala nga. Mga kapatid, sa verse 23, lahat ay nangagkasala. Lahat tayo. Wala pong exempted o wala pong taong hindi nagkasala. Kaya kailangan lamang, mga kapatid, amen, mamatay ang kasalanan ng ating datihang pagkatao sa pamamagitan ng ating pagsisisi. Pagtalikod sa kasalanan. Hindi yung pagsisisi na isahan lang, kundi pagsisisi na talagang tatalikuran mo ang mga maling gawa mo sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, amen, at doon ka na sa pagtalikod mo sa iyong mga kasalanan, yun din ang simula mo na ikaw ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nung siya'y nagkatawang tao, ito ay sumisimbolo sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan para mamatay din ang kasalanan ng ating datihang pagkatao. At pagkatapos yan, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay, nung siya'y nagkatawang tao, ay namatay at ngayon inilibing. Pagkatapos ng siya'y mamatay, mga kapatid, ang sabi ng Colossians chapter 2, verse 12, pakinggan natin, mga kapatid. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Amen. So mga kapatid, yung paglibing, yung burial ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nakatawang tao, ito rin po ay sumisimbolo, mga kapatid, sa ating pong paglibing. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Una, magsisi, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, sumisimbolo sa kamatayan ng ating datihang pagkatao. At para, mga kapatid, pangalawa ay ang paglibing sa pamamagitan, mga kapatid, natin sa pagtanggap natin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, na nangalibing, nakalakip niya. Ano yung kalakip niya, mga kapatid? Yun yung paglibing sa laman ng Panginoong Jesucristo nung siya nagkatawang tao. Amen. Yan din po ay sumisimbolo sa paglibing natin sa atin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga si Apostol Pablo, meron siyang utos in the book of Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kaya kung papansinin natin, sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo. Una doon sa sinabi natin, mga kapatid, yung pagsisisi dito, mga kapatid, ay sumisimbolo sa kamatayan ng laman ng ating Panginoong Jesucristo. At mga kapatid, sinisimbolo rin ito ng kamatayan ng ating datihang pagkatao sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa mga ito. Mga kapatid, kaya nga ang mga alagad, yung statement ng mga alagad tungkol sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, hindi po nagkakakontrahan, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, iisa, mga kapatid, ang kanilang pagkaunawa tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan magsisi. Mga kapatid, si Apostol Pedro naman, ang sabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Yung bautismo na tinutukoy dito ay ang bautismo sa tubig, mga kapatid, na sinisimbolo ng paglibing ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid. Kaya pagkatapos na tayo magsisi, mga kapatid, mamatay ang datihang pagkatao mula sa putik ng kasalanan, mga kapatid, amen, kailangan natin ilibing, kailangan tayong ilibing sa pamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid.
Amen. Kaya nga ang death, burial ng ating Panginoong Jesucristo, malaki po ang implikasyon nito at sinisimbolo nito sa buhay ng tao para ang tao ay magtamo ng kaligtasan, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kailangan inilulubog sa tubig ang bautismo na sinisimbolo ng kamatayan. Amen. At pagkaahon mo sa tubig, mga kapatid, yun po yung tinatawag na resurrection. Once na ikaw ay inilubog, mga kapatid, sa tubig, amen, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, pag-ahon mo sa tubig, yan po, mga kapatid, ay sinisimbolo ng resurrection or muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun din ang sinisimbolo, mga kapatid, ng atin pong muling pagkabuhay or born again according to John chapter 3 verse 3 to 7, na kung saan yun po ay utos ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, pagkatapos nating ilubog sa tubig, pag-ahon natin, doon pa lang magkakaroon ng born again, mga kapatid, na muling pagkabuhay, mga kapatid, spiritually speaking. Romans chapter 6 verse 13, pakinggan po natin. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga katawan mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Amen, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, huwag natin ihandog ang ating mga sangkap. Ano yung mga sangkap, mga kapatid, na tinutukoy ni Pablo? Ito yung katawan natin. Yung puso at isip natin, yung katawan natin. Huwag natin ihandog sa mga kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Ibig sabihin, huwag natin itong gamitin, itong ating katawan, itong ating buhay, para lang gumawa ng kasalanan. Kundi ihandog natin ito, ating sarili, sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay. Amen. Pagkatapos na tayo mabautismuhan, mga kapatid, praise God, ang tinutukoy dito, amen, na resurrection, pag-ahon mo sa tubig, nung ikaw babautismuhan, pag-ahon mo sa tubig, dun po, mga kapatid, yung tinatawag na resurrection. Amen. Praise God. At ang resurrection na yun, mga kapatid, ito po ay ang Holy Ghost baptism. Kaya sa mga newly baptized kahapon, amen, praise God, kung atin pong titingnan yung ating pinag-aaralan ngayon, amen, kayo po ay nasa panahon pa lang ng paglilibing. Once na natanggap nyo ang Holy Ghost galing sa ating Panginoong Jesucristo, doon pa lang magkakaroon, mga kapatid, ng resurrection at magkakaroon ng panibagong buhay. Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. John chapter 6 verse 63, pakinggan natin ang sinasabi, mga kapatid. In the book of John chapter 6 verse 63. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. 6:63 in the book of John. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. The Spirit that giveth life, mga kapatid. Ang Espiritu ang bumubuhay. Kaya pag ikaw ay natanggap mo ang banal na Espiritu ng Panginoong Jesucristo, doon lamang nagkakaroon ng muling pagkabuhay. Sabagat ang Espiritu ng Panginoon ang bumubuhay. Yun po yung resurrection, mga kapatid, na sinisimbolo ng atin pong buhay. Once na tayo po ay once na tanggapin natin ang baptism in water baptism in Jesus name, mga kapatid. Kaya nga yung pagkamatay nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao,
tinubos tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay, nabuhay, na inilibing at muling nabuhay. Yun po ay maliban sa pagtubos, mga kapatid, isa rin po yung perfect example ng Panginoon kung paano tayo lalakad sa panibagong buhay at kung paano tayo maglilingkod. Amen. Sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Ang pagsisisi, ang pananampalataya, pagsisisi sa mga kasalanan na sinisimbolo ng kamatayan, mga kapatid, ng ating datihang pagkatao, at ang paglibing, ang bautismo na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na sinisimbolo ng paglibing, mga kapatid, ng ating pong Panginoong Jesucristo. At paglibing din ng ating lumang pagkatao. Amen. At ang muling pagkabuhay, mga kapatid, na kung saan yan din po ay sinisimbolo ng ating pong pagtanggap sa banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung simulain ng atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga newly baptized, sa mga baguhan, mga kapatid, amen, na naglingkod sa Panginoon, yan po yung simula natin na maglingkod sa Panginoon. At pagkatapos nating matanggap ang water baptism, kailangan natin sikapin na matanggap ang Holy Ghost baptism. Ang water baptism, mga kapatid, ang pastor po ang gumagawa niyan. Pero ang Holy Ghost baptism, ang Diyos po, ang Panginoong Jesucristo, ang nagkakaloob niyan. Hindi po ang pastor ang nagbabautismo sa Holy Ghost. Kasi may mga nangangaral na may mga araksi at may mga nangangaral na ang kanilang aral ay yung kanilang binabautismuhan ay nakatanggap na ng Holy Ghost baptism. Kasi ang kanilang ginamit na formula ng baptism ay Father, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Kaya parang nasabay na rin daw ang Holy Ghost baptism. Mali po, mga kapatid. Wala pong talatang sa Biblia na nagsasabi ng ganyan, na kapag ginamit mong ganyang formula ay nabautismo na sa Holy Ghost baptism. No. Kasi ang nagbabautismo po sa Holy Ghost, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesucristo. According to John chapter 1 verse 33. Ang Panginoong Jesucristo ang bumabautismo sa Espiritu. Mga kapatid, amen. Praise God. In the book of Acts chapter 1 verse 8, pakinggan po natin. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Ngayon, mga kapatid, once na tayo ay makarating na doon, matanggap natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Magkakaroon, mga kapatid, ng spiritual awakening sa Holy Ghost baptism in Jesus' name. Doon magkakaroon ng spiritual awakening ang tao. Kasi ang tao, mga kapatid, dahil naalipin ng kasalanan, mga bisyo at kalayawan, mga kapatid, amen, yung spiritual na niya na buhay ay hindi, kumbaga patay. Kaya nga ang mga tao, mga kapatid, na hindi nakakaranas ng Holy Ghost baptism, hindi nagkakaroon ng spiritual awakening, hindi talaga nila maintindihan yung mga ginagawa ng mga nakaranas nito at hindi nila ma-appreciate yung mga makalangit na bagay at mga makalangit na gawain. Mga kapatid, kasi hindi nagkakaroon ng spiritual awakening. Bakit mayroong kailangan magkaroon ng spiritual awakening? Because according to 2 Corinthians chapter 4 verse 4, mga kapatid, binubulag ng dyablo ang mga pag-iisip ng mga tao na hindi nagsisisampalataya sa Diyos. Kaya mayroong pagkabulag, mga kapatid, to the point na hanggang sa mamatay na yung kanilang spiritual na buhay, mga kapatid. Kaya ang Panginoong Jesucristo, kung tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan, tatalikuran natin ang ating mga kasalanan, tanggapin ang bautismo sa tubig sa Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, mga kapatid, and after that, amen, praise God, kung ating matanggap ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo na ito ipinagkakaloob niya mismo sa mga tao, doon lamang magkakaroon ng spiritual awakening ang isang tao, at doon magkakaroon, mga kapatid, ng declaration na ikaw ay ipinanganak sa kaharian ng Panginoon. Mga kapatid, amen, purihin ang pangalan ng Panginoon. Itong book of Acts chapter 1 verse 8, mga kapatid, amen, ito po ay mayroong prophecy bago pa ito mangyari.
na statement ng atin pong Panginoong Jesucristo. In the book of Joel chapter 2 verse 28 to 29. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Amen. Kaya hindi natin kailangan questionin, Pastor, kasi may mga nangangaral na, Pastor, sa panahon lang ng mga alagad dyan na Holy Ghost baptism, yung pagsasalita ng iba't ibang wika, sa panahon lang yan ng mga alagad, mga kapatid. At ang mayroon nga akong nakausap, mga kapatid, ang sabi niya, Pastor, yung Holy Ghost baptism para lang yan sa mga alagad. Yun ang sabi niya. Ang Holy Ghost baptism para lang sa mga alagad dyan, yung 12 disipulo. Sa atin, hindi na yan kasi iba na ang panahon ngayon. Yun ang statement niya. Pero mga kapatid, tingnan natin ang Biblia kung para lamang ito sa mga alagad. Acts chapter 2 verse 1 to 14. Kasi ang prophecy, sabi ng Panginoon, mga kapatid, Amen, sa araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ibig sabihin, sa lahat ng mga tao. Amen. At ang sabi ng Panginoon, sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ibubuhos ko rin sa araw na yaon ang aking espiritu. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, it is a prophecy. Amen. Praise God. Kaya doon sa sa nakausap ko, mga kapatid, nang sabi niya para lang sa mga alagad dyan, sa 12 disipulo na Holy Ghost baptism, hindi na yun applicable sa atin. Mga kapatid, nung nagkaroon ito ng katuparan na prophecy sa book of Joel, nung nagkaroon ng katuparan ang prophecy na ito, dito po sa Acts chapter 2, pakinggan natin ang sinasabi. 1 verse 1 to 4, pakinggan natin. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinauupaan. At sa kanila ay may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy, at nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Amen. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, mga kapatid. Amen. Praise God. Na nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Silang lahat po. Ibig sabihin, itong lugar po na ito, mga kapatid, nangyari po ang Holy Ghost explosion sa lugar na ito, sa upper room. At hindi lang po 12 po na mga alagad ang nandoon. Pati po si Maria, mga kapatid, at ang mga iba pang mga alagad at ang iba pang mga Kristiyano, kasi ang bilang po nila doon ay 120 na naghihintay, mga kapatid. 120 souls waiting for the Holy Ghost for the outpouring of the Holy Ghost, mga kapatid. Kaya hindi po sa mga alagad lang, sa mga disipulo lang ang Holy Ghost baptism. Para po yun sa lahat. Until now, mga kapatid, amen, we are experiencing, amen, the same Holy Ghost, mga kapatid, na naranasan ng mga apostol, mga kapatid, na nagsalita ng iba't ibang mga wika. Kaya mga kapatid, doon sa nagsasabi na para sa mga alagad lamang ito, hindi po, mga kapatid. At sa mga hindi naniniwala sa Holy Ghost baptism, hindi nyo talaga ito mararanasan, sapagkat bago mo ito maranasan at bago ito ibigay ng Diyos sa iyo, kailangan mo munang manampalataya sa bagay na ito at maniwala sa bagay na ito. Kailangan mo magsisi sa iyong mga kasalanan, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, doon lamang pagkakalob ng Diyos sa iyo ang Holy Ghost, mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya. Pero kapag hindi ka nananampalataya, hindi mo ito matatanggap, mga kapatid. Kaya lang, pag hindi mo ito natanggap, mga kapatid, according to Apostle Paul, wala kang tatak ng Diyos. Kasi ang Holy Ghost, mga kapatid,
Ito po ay ibinibigay niya sa mga tao bilang tatak niya. Mga kapatid, na ang tao na yon na pinagkalooban ng Diyos ay, mga kapatid, amen, pag-aari mismo ng Diyos. Romans chapter 6 verse 4 to 6, mga kapatid. Last verse siguro na atin pong ipaglilingkod, mga kapatid. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay makakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen. Mga kapatid, kung atin pong pagtitingnan dito sa verse 4, amen, praise God, makalalakad lamang tayo sa panibagong buhay kung mararanasan natin, mga kapatid, ang gospel ng Panginoong Jesucristo. Yung death, burial, and resurrection. Hindi tayo makalalakad sa panibagong buhay, mga kapatid, na naglilingkod sa Diyos kung hindi natin ito maranasan. Yung death, burial, and resurrection. Mga kapatid, ano yung death? Ito po ay sumisimbolo sa ating pong pagsisisi sa ating pong kasalanan. At ang burial, mga kapatid, paglilingkod, ito ay sumisimbolo sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ang resurrection, ito yung Holy Ghost baptism na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Pag ito ay nangyari sa ating buhay, doon lamang tayo makakapagsimula ng paglalakad sa panibagong buhay. Hanggang hindi ito nararanasan, nangyari sa isang tao, hindi siya makalalakad sa panibagong buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ang tamang application ng pag-alaala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo ay ang pagsunod sa utos ng Diyos tungo sa panibagong buhay. Magsisi sa mga kasalanan, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa katawaran ng kasalanan, pagtanggap ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Hesus para makalakad sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagbabay. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan ang iyong gospel, amen, ay meron itong matibay na implikasyon sa amin upang kami makalakad sa panibagong buhay na naglilingkod sa iyo. Lord Jesus, the gospel of Christ is the gospel of life. Magkakaroon kami ng paglakad sa panibagong buhay at magkakaroon ng panibagong buhay. Bagong buhay, kapiling ka, Panginoon. Lord Jesus, mangusap ka po sa bawat isa amin at patuloy kaming turuan na maunawaan at maintindihan ito. Buksan mo po ang bawat isa na buksan mo po ang spiritual na mga mata ng bawat isa, Panginoon. Spiritual na pag-unawa sa bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa atin pong programa. Amen. At maraming salamat din po, Brother Vincent, sa inyo pong pag-assist sa atin pong technical side. Salamat din, Brother Angelo, sa Bible reading. Amen. Muli, sa pangalan po ng atin pong pastor, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred ng UPC Matug. Huwag po nating kakalimutan, lagi nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Ang dating landas ko. Ang radyong mas